Eto po, pag-usapan natin itong mga pinagsasabi ni Congresswoman Laway. Congressman Laway. Congressman Luis Tro. Sige po. First of all, we would like to acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on Tingnan nyo. So, kinancel. Hindi na rin papatawag si Attorney Lopez. Pambihira kayo. 2 araw nyong binabad. Pinag-antay-antay ninyo, kakancelin nyo pa rin. Kakancelan nyo pala. Ang sagot nila, hindi kasi napatunayan na no need. Hindi na kailangan lumabas si Attorney Lopez kasi yung kailangan nila kay Attorney Lopez, proven na. Naku, sabihin nyo natakot kayo. Sabihin ninyo, yung mga isisiwalat ni Attorney Lopez, kung anong pinaggagawa ninyo sa kanya dyan sa loob, mabubulgar. Kung anong klaseng meron ang Congress ngayon. Kaya natakot kayo. At hindi lang yan. Harassment po. Alam nyo labanan ngayon? Alam naman nila Everybody knows hindi po mai-impeach si BP Sara dito. At kahit ba sa pagpalagay natin, maliit na porsyento ma-impeach si BP Sara, alam ng taong bayan, ayaw pa rin nila kay Bongbong Marcos, ayaw pa rin nila kay Tambaluslos. Hindi po fake news yan, kaya nga negative ang trust rating ni Bongbong Marcos Kaya po negative. Ayaw ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Kaya pinag-uuto kayo ng dilawan. After they eliminate Duterte, the dilawan, the pinklawan will take over. Kasi ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Ganyan po. Kaya kahit kainin nila yung suka nila, kahit kainin po nila, protektahan nila magnanakaw, baliwala sa kanila. So anong issue dito? Babuyan lang. Plano nilang babuyin lang talaga. Plano nilang harasin si Sara, inaras din nila si Attorney Lopez. Ngayon, tingnan nyo. Takot sila, pinagka-cancel yung mga witnesses nila. Diba? Dito pa lang, alam na natin ang takbo ng utak ng gobyerno. Alam nila, talo sila dyan. Maliwanag po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Alam nila, talo sila. redundancy, surplusage, and lack of necessity. The prosecution Teka muna, saglit lang. I-pause ko lang ulit Para baka gusto nyong i-check kung merong ulit na mumuong laway. I-zoom nyo, i-zoom. Yung nga dyan, kasi baka bakit daw pinagpupunay laway? Talaga namang may laway. Anong gagawin natin? Pero i-check nyo. Siguro may taga-senyas na to pag may laway. Ang bira, asawa mo to, no? Halimbawa. Grabe kayo, Meron ako nakita sa Facebook, Pati yung muka, sinum. May mga uhod, may mga bukbuk. Hindi ko alam kung AI yun. Basta, nakita nyo yun? Sinong nakakita? Nakita ko yun sa Facebook. Yung muka, sinum. Bukod sa laway. Pasensya na po sa mga kumakain. Bukod sa laway, yung mga bukbuk niya may uhod. Try nyo. Try nyo i-zoom. Hindi, wag kayo. Wag ganon. further manifest that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number 1, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint. Ito po yung kinwestiyon kanina na dapat kung mag-uurong lang sila ng witness or witnesses, hindi na dapat nila i-explain na marami. Kasi pinangungunahan nila ang senator judge, meron na silang judgment, kaya namin inurong to, kesyo ganito, napatunayan na namin na meron talagang threat. Pala desisyon, ikaw na ang prosecution, ikaw pa judge. Laway mo laway mo. Hindi po pwedeng ganun, kaya nga kinwestiyon yun Paano kung sabihin ng defense, kaya nyo lang inurong dahil natakot kayo? Tama ba yun? Diba hindi? Pero alam naman natin ang katotohanan. Pero hindi na kailangan sabihin ng defense yun. Pero tayo alam natin natakot sila. Tapos, magsasalita na lang sila na yung napatunayan na nila. So, no need for this and that or for him or for her na mag-testify. Laway mo. Number 2, Your Honor, is Mikel Flores and Bons Magsambol.
They belong to the press who were present during the November 23 video conference. They will be testifying that they were among the reporters or media persons who were present during the video conferencing, and to the fact that they heard the respondent utter the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Ayun, so tatawagin daw yung media, yung mga reporters na nandoon to testify na nadinig talaga nila. Hindi naman tinatanggi yun di ba? Actually, nandoon po ako. Nandoon ako. Dalawa po kami ni Boss Dada na nandoon sa Banateros. Nung sinabi yun ni BP Sara, nasa Zoom meeting po ako noon. Kaya nadinig ko totoo pong sinabi ni Sara yun. Hindi naman tinasabi na hindi po totoo na binanggit ni BP Sara yun. Pinaikot-ikot nyo lang Ang tanong, meron bang totoong assassin? Kasi sasabihin nyo, yes, merong totoong assassin. Tapos sasabihin ng witness nyo, wala silang personal knowledge. Ano yung tanga lang? Laway mo. Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Kasi kung may inutusan, naniniwala kayo na may inutusan si Sara, edi ilabas nyo yung assassin. Simple, di ba? Wala silang maituro. So anong ginagamit nila? Yung video lang. Hindi naman daw tinatanggi ni Sara. Ako nakita ko talagang nadinig ko sinabi ni BP Sara. And so what? Hindi ba nanakot din si Matibag dun sa reporter? Hindi ba nanakot din si Tulfo na kukwelyuhan niya yung mga senador na maghihiring? Di ba? Ang tanong, patunayan nyo. Lahat naman tayo may ganyan di ba? Hindi po pwede na doon lang kayo sa video aasa. Dahil alam mo ako, sa nangyayari kay BP Sara, sa ginagawa sa family nila, hindi mo masisi, meron silang masabi kung ano-ano. Ang tanong, meron bang totoong assassin? Sino yun? Yun ang tanong. Sino yun? At saka conditional threat po yun. For the last time, sinabi niya, kung patayin ako, patayin yung mag-asawa at si Tambaluslos. So inaamin nyo na may planong patayin si Sara ni Bongbong Marcos. As simple as that. Ang problema, alam naman nila yun, nagtatanga-tangahan sila Yun nga ang issue rito. Gusto lang nilang babuyin si Sara sa tao. On the other hand, Your Honor, the testimony of Agent Kalilong already established that the video is authentic, plus considering, Your Honor, the defense's subsequent admission that the same are authentic videos, Your Honor. Okay, so hindi ko na tatapusin tong video nitong si Laway kasi nakakadiri. Alam ko nandidiri kayo, baka magsilayas pa kayo diyan. In short, inurong na nila. So ang last na magpepresenta na witness etong si Matibag. Ang tanong kung hindi matatakot si Matibag. Ang tapang ni Matibag, no? Pero kasi yung tapang, pwede yan sa media matapang Pero pag ganyang formal na harapan na, tingnan nyo, nung nabulgar yung laway nito si Luis Tro, bumait di ba? Bumait. Ang babait nila dyan. Kasi mai-expose walang laman ng mga utak Ano si Erwin? Ang bait, di ba? Magmumukha silang tanga dyan.